1993, sa North Korea, isang prison guard ang biglang nawala matapos ang isang gabi ng matinding tensyon sa loob ng isang high security camp. Sa loob ng ilang oras, may 2 preso na pinasakay, may baril na kinuha, at may border na tinawid habang may malawakang manhunt na agad inilunsad. Paglipas ng mga taon, ang dating bantay at isang dating preso ay nagtrabaho ng magkasama at nagsampa ng daan-daang reklamo sa international authorities. Ano ang nakita at nalaman ng bantay na ito na nagtulak sa kanya na talikuran ang sistemang matagal niyang pinagsilbihan? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong 1987, 18 years old lang si Anyong Chol nang magbago ang takbo ng buhay niya. Sa North Korea, kapag 18 ka na, asahan mong kukunin ka para sa military service. Pero iba ang nangyari sa kanya. Hindi siya basta-bastang sundalo, napili siya bilang prison guard. Sa buong distrito nila, siya lang ang nakalusot sa seleksyon. Hindi ito malas o parusa. Sa totoo lang, malaking honor ito para sa pamilya nila. Ibig sabihin kasi, wala silang bahid ng pagtatraidor sa gobyerno. Ang tawag sa kanila ay politically reliable. Agad siyang pinadala sa Station 11 para sa training. Doon, hindi lang puro physical exercise ang ginagawa nila. Mas matindi ang indoctrination. Araw-araw, madaling araw pa lang, nakapila na sila habang sinisigawan ng mga instructors. Paulit-ulit na itinatanim sa utak nila. Ang mga preso ay hindi tao. Sila ay mga dumi ng lipunan. Mga kaaway sila ni Kim Il-sung. Sinabi sa kanila na kahit anong mangyari, huwag silang maaawa. Kapag ang preso ay sumuway, may lisensya silang pumatay. Kapag tumakas, barilin agad. Ramdam ni Ann ang bigat ng responsibilidad habang suot ang kanyang bagong uniform. Ibinigay sa kanya ang kanyang AK-47 at mga pistols. Paghawak niya sa baril, doon talaga pumasok sa isip niya na may kapangyarihan siya sa buhay at kamatayan ng ibang tao. Sa edad na 18, nakaramdam siya ng pride. Pakiramdam niya, espesyal siya dahil pinagkatiwalaan siya ng regime. Habang naglalakad siya sa loob ng training camp, tinitignan niya ang mga pader at bakod. Sigurado siya sa sarili niya noon. Nasa tamang panig siya ng bakod. Hindi niya naisip na balang araw, ang bakod na ito ang magiging pinakamalaking kalaban niya. Mataas ang adrenaline niya pero may kasamang kaba. Kaba na hindi siya pwedeng magkamali dahil sa North Korea, isang maling galaw mo lang pwedeng maglaho ang lahat ng pribilehiyong ito. Pagbaba niya sa Camp 22, doon niya naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng total control zone. Walang welcome ceremony dito. Ang bubungad sa iyo ay ang amoy ng lupa, pawis, at ang nakakabinging katahimikan ng libu-libong tao na takot huminga ng malakas. Ang unang duty ni Ann ay tumayo sa watchtower habang hawak ang AK-47 niya. Mula sa taas, nakita niya ang mga preso, hindi sila mukhang tao. Butot balat sila, madungis, at halos hindi na makalakad ng diretso habang nagtutulak ng mga kariton na puno ng uling mula sa minahan. Naalala niya ang turo sa training. Huwag kang titingin sa mga mata nila. Isang umaga, nakasaksi siya ng public execution. Pinanood niya kung paano itinali sa poste ang isang lalaking nahuling nagnakaw ng isang pirasong kamote. Walang trial, walang abogado. Sa harap ng lahat ng preso at guards, binaril ito sa ulo. Walang gumalaw, walang umiyak. Kahit si Ann, pilit na pinatigas ang muka. Kailangan niyang magmukhang cold at professional dahil alam niyang hindi lang ang mga preso ang binabantayan. Ang mga superior officers niya ay laging nakatingin sa mga bagong guard na tulad niya. Kapag nagpakita ka ng kahit kaunting awa o softness, report agad iyon. At sa North Korea, ang guard na mahina ay pwedeng maging preso rin sa isang iglap. Naging routine ang karahasan. Nakita niya ang mga batang preso na kinakalkal ang dumi ng mga baka para lang makahanap ng hindi natunaw na butil ng mais para kainin. Kapag may nagkasala, saksak ng bayoneta o palo ng baril ang katapat. Sa umpisa, kumakaba pa ang dibdib ni Ann kapag nakakarinig ng hiyaw. Pero pagkalipas ng ilang buwan, naging parang ingay na lang ito ng makina sa pandinig niya.
Mas iniisip niya ang sarili niyang kaligtasan. Bawat kilos niya, bawat salute, dapat perfect. Ang totoong takot niya ay hindi nanggagaling sa mga preso, kundi sa mga opisyal na nasa likod niya. Isang maling report lang laban sa kanya, tapos na ang buhay niya. Sa loob ng 8 taon, naging bahagi siya ng makinaryang ito. Isang bantay na walang emosyon, sumusunod lang sa bawat utos ng walang tanong. Nagbago ang routine ni Ann nang ma-assign siya bilang truck driver sa loob ng kampo. Hindi na lang siya nakatayo sa isang tower. Ngayon, siya na ang naglilipat ng mga preso sa iba't ibang subcamps para sa labor. Dahil siya ang nasa manibela, mas lumapit ang distansya niya sa mga ito. Tuwing tumitigil ang truck sa gitna ng masukal na daan para mag-check ng engine o magpahinga, naririnig niya ang bulungan at kaluskos ng mga preso sa likod. Isang hapon, habang naghihintay na matapos ang loading ng mga gamit, lumapit siya sa isang preso na mukhang nasa early 20s na ang edad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Ann ng kuryosidad. Tumingin siya sa paligid para masiguradong walang ibang guard na nakakakita. Bago siya nagtanong ng mahina, "Bakit ka ba nandito? Anong krimen ang ginawa mo?" Inasahan ni Ann na sasabihin nito na nagnakaw siya o nagsalita laban sa gobyerno. Pero lumingon ang preso sa kanya na may halong pagkalito. "Hindi ko po alam," sagot nito. 2 years old pa lang ako nung dinala ako rito ng mga sundalo." Natigilan si Ann. Tinitigan niya ang lalaki. Marungis, payat at halatang buong buhay na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. May kasama itong kapatid na mas matanda ng kaunti at pareho silang walang ideya kung bakit sila nakakulong. Sinabi ng preso na patay na ang mga magulang nila sa loob ng kampo at wala na silang ibang mundong alam kundi ang Camp 22. Sa sandaling iyon, parang may bumanat na wire sa loob ng utak ni Ann. Lahat ng itinuro sa kanya sa training na ang mga preso ay mga traidor na kailangang parusahan ay biglang hindi nagtugma sa harap niya. Paano magiging traidor ang isang batang dinala sa kulungan sa edad na 2? Bumalik si Ann sa loob ng truck, hinawakan ng mahigpit ang manibela at naramdaman ang unang hagupit ng kaba na hindi nanggagaling sa takot sa superior, kundi sa katotohanang baka ang buong buhay niya ay ginugol niya sa pagbabantay sa mga taong walang kasalanan. Habang pinapaandar ni Ann ang truck pabalik sa main base, paulit-ulit na nag-e-echo sa isip niya ang 3-generation rule. Noon, sa school at sa military training, naririnig lang niya ito bilang isang abstract na batas ni Kim Il-sung. Pero ngayon, nakita niya ang mukha ng batas na iyon sa likod ng truck niya. Ayon sa doctrine, ang dugo ng isang traidor ay kailangang malinis hanggang sa 3 henerasyon. Ibig sabihin, kapag ang lolo mo ang nagkasala politically, damay ang mga magulang mo at pati ikaw na apo ay ipapanganak at mamamatay sa loob ng kampo para hindi na kumalat ang masamang binhi. Tumingin si Ann sa rearview mirror ng truck. Nakita niya ang mahabang linya ng mga preso na naglalakad sa gilid ng daan, binabantayan ng mga kasamahan niyang guards na may hawak na latigo at baril. Naisip niya, ilan kaya sa mga ito ang nandoon dahil lang sa isang maling salita ng lolo nila 30 taon na ang nakakaraan. Pakiramdam ni Ann, biglang naging sobrang bigat ng suot niyang uniforme. Bawat medalya at rank sa balikat niya ay parang naging simbolo ng pang-aapi sa mga taong wala namang kinalaman sa politika. Kahit nanginginig ang mga kamay niya sa manibela, kailangan niyang manatiling mukhang matigas. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahit anong emosyon dahil baka mahalata siya ng kasama niyang guard sa passenger seat. Sa North Korea, ang pagdududa sa system ay sapat na para ituring kang traidor. Sa bawat checkpoint na dinadaanan nila, ramdam ni Ann ang nerbiyos. Alam niya na ang sistemang binabantayan niya ay hindi justice system, kundi isang malaking makinarya na idinisenyo para ubusin ang buhay ng mga tao. Guard pa rin siya, may baril pa rin siya sa bewang. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya ang dating Ann na bilib sa gobyerno. Nagsisimula na siyang matakot, hindi para sa mga preso, kundi para sa sarili niya. Dahil na-realize niya na kahit sino ay pwedeng maging biktima ng batas na ito, kahit siya. Pagtapos ng shift niya sa kampo, nakakuha si Ann ng maikling leave para bisitahin ang pamilya niya.
Pero imbis na pahinga, isang balita ang sumalubong sa kanya na nagpahinto sa tibok ng puso niya. Patay na ang tatay niya. Sinabi sa kanya na nag-suicide ito, pero ang mas matinding dagok ay ang dahilan kung bakit. Ang tatay niya nagreklamo lang pala tungkol sa rationing system ng pagkain. Ilang salita lang na nagsasabing hindi sapat ang binibigay ng gobyerno. Sa North Korea, sapat na ang ilang pangungusap na iyon para ituring kang traidor. Hindi pa siya nakakabawi sa shock nang malaman niyang wala na rin ang nanay at mga kapatid niya sa bahay nila. Agad silang hinuli ng mga secret police at dinala sa mga kampo. Ang mas masakit para kay Ann, alam na alam niya kung anong klaseng lugar ang pinagdalhan sa kanila dahil siya mismo ang nagpapatakbo ng ganoong sistema sa loob ng 8 taon. Alam niya ang itsura ng mga selda, ang baho ng hangin doon, at ang tindi ng gutom na mararanasan nila. Naisip niya ang nanay niya na posibleng tinatadyakan na ng mga guards ngayon sa muka. Doon siya dinalaw ng matinding nerbiyos na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Ako ang susunod, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa bakanting bahay nila. Bilang panganay na lalaki, siya ang direktang sasalo sa kasalanan ng tatay niya sa ilalim ng guilt by association. Nanginginig ang buong katawan ni Ann at pawis na pawis siya kahit malamig ang panahon. Alam niya ang procedure. Sa loob ng ilang araw o baka ilang oras na lang, may kakatok sa pinto niya, gagapusan siya at itatapon din sa kabilang panig ng bakod. Lahat ng 8 taon niyang pagsisilbi at pagiging loyal, biglang nawalan ng kwenta. Sa mata ng gobyerno, isa na lang din siyang masamang dugo na kailangang burahin sa mapa. Pagbalik ni Ann sa base, ramdam na ramdam niya ang mga mata na nakabantay sa bawat galaw niya. Hindi siya nagkakamali. May isang guard na laging nakasunod sa kanya, kahit sa pagkain o sa pagpunta sa banyo. Ito ang surveillance unit. Sinisiguro nila na hindi siya tatakas o gagawa ng kahit anong gulo habang hinihintay ang formal na utos para sa pag-aresto sa kanya. Alam ni Ann na kaunting maling kilos lang, babarilin siya agad sa likod. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maniwala ang mga superiors niya na loyal pa rin siya kahit na kinuha na nila ang pamilya niya. Pumasok siya sa quarters niya at nilak ang pinto. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang isang matalim na blade at isang piraso ng papel. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili para hindi siya mabulunan sa sarili niyang kaba. Kinuha niya ang blade at mabilis na hiniwa ang dulo ng daliri niya. Masakit, pero hindi siya pwedeng sumigaw. Hinayaan niyang tumulo ang malahpot na dugo sa papel. Gamit ang sarili niyang dugo, nagsulat siya ng isang sulat ng katapatan para kay Kim Jong-il. Isinulat niya doon na kahit anong mangyari, handa siyang mamatay para sa Supreme Leader at wala siyang kinalaman sa katraiduran ng tatay niya. Iniabot niya ang sulat sa commanding officer niya kinabukasan. Ang plano niya ay magmukhang fanatic, isang bulag na tagasunod na mas mahal ang bansa kaysa sa sariling pamilya. Tinitigan siya ng matagal ng officer habang hawak ang madugong papel. Pagkalipas ng ilang oras, napansin ni Ann na wala na ang guard na nakabuntot sa kanya. Effective ang panlilinlang niya. Inakala ng mga opisyal na dahil sa sobrang brainwashing sa kanya, tinalikuran na niya ang tatay niya para sa regime. Binigyan siya ulit ng access sa mga truck at sa weapons room. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. May baril na siya, may sasakyan, at higit sa lahat, wala na ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngayon, kailangan na niyang mag-decide kung kailan at paano niya gagawin ang huling biyahe niya palabas ng impyernong ito. Hawak na ulit ni Ann ang susi ng truck pero hindi siya pwedeng mag-relax. Alam niyang sandali lang ang epekto ng dugong sulat. Anumang oras ay pwedeng magbago ang isip ng mga superiors niya. Habang naglalakad siya sa talyer, mabilis niyang tiningnan ang mga karga sa truck. Isang mabilis na pagtakas lang ang kailangan niya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng 2 magkapatid na preso na nakakausap niya sa biyahe. Kung aalis siya, iiwanan ba niya ang mga ito sa impyerno? O isasama niya sila kahit alam niyang mas lalong delikado ang plano? Pumunta siya sa weapons storage na parang kukuha lang ng gamit para sa routine shift. Mabilis niyang isinuksok sa ilalim ng upuan ng truck ang isang AK-47, 3 puno na magazine at 2 loaded na pistols. Bawat kaluskos ng bakal sa sahig ng truck ay parang putok ng baril sa pandinig niya dahil sa sobrang nerbiyos.
Pawis na pawis siya habang hinihintay ang dilim. Ang plano niya, gagamitin niya ang truck para puntahan ang magkapatid na preso sa trabaho nila, isasakay sila ng mabilis at didiretso sa border. Walang backup, walang plan B. Kapag hinaharang siya sa gate, kailangan niyang makipagbarilan hanggang mamatay. Eksaktong alas 11 ng gabi, pinaandar ni Ann ang makina. Dahan-dahan ang pag-abanti niya. Pinapatay ang headlights hanggat maaari para hindi mapansin ng mga guards sa tower. Narating niya ang holding area kung saan nandoon ang dalawang magkapatid. Pinababa niya ang window ng truck at sumisitsit. "Sakay na, bilis!" Bulong niya sa gitna ng dilim. Naguluhan ang dalawa, pero sa takot nila kay Ann bilang guard, sumunod sila. "Aalis tayo sa bansang to, ngayon na," sabi ni Ann habang isinasalpak ang gear. Habang tumatakbo ang truck papalayo sa main camp, ramdam ni Ann ang lamig ng baril sa ilalim ng hita niya. Ito na ang point of no return. Habang humaharurot ang truck sa baku-bakong daan, walang imik ang dalawang magkapatid sa likod. Ramdam ni Ann ang matinding tensyon sa loob ng sasakyan. Bawat anino ng puno na tumatama sa windshield ay parang anino ng sundalo para sa kanya. Nakatingin siya sa rearview mirror, chine-check kung may mga ilaw na humahabol sa kanila, pero ang mas nakakanerbiyos ay ang reaksyon ng mga kasama niya. Imbis na matuwa, nakita ni Ann sa kanilang mga mata ang puro takot. Hindi takot sa baril, kundi takot sa mundong nasa labas ng barbed wire. "Saan tayo pupunta?" tanong ng isa sa magkapatid. Nanginginig ang boses. Sinagot sila ni Ann nang hindi inaalis ang tingin sa daan. "Sa border, tatawid tayo sa China. Magiging malaya na kayo." Pero lalong naging uneasy ang dalawa. Para sa mga taong ipinanganak at lumaki sa loob ng Camp 22, ang salitang freedom ay walang kahulugan. Para sa kanila, ang labas ng kampo ay isang malaking kawalan na mas nakakatakot kaysa sa pamilyar na gutom at bugbog sa loob. Biglang sumigaw ang mas matanda. "Ibababa mo kami! Hindi kami pwedeng umalis! Papatayin nila kami sa labas!" Bago pa makasagot si Ann, biglang binuksan ng dalawa ang pinto ng truck kahit tumatakbo ito. Nagpanik si Ann at sinubukang apakan ng preno, pero huli na. Tumalon ang dalawang magkapatid at gumulong sa madilim na damuhan sa gilid ng highway. Huminto si Ann at sandaling tumingin sa labas. Balak silang habulin at piliting isakay ulit. Pero nakita niyang mabilis silang tumakbo, pabalik sa direksyon ng kampo. Pabalik sa kaisa-isang lugar na alam nilang ligtas sila kahit impyerno ito. Naiwan si Ann na mag-isa sa gitna ng kalsada, humihingal at nanginginig ang kamay sa manibela. Wala na siyang oras para magluksa o magmakaawa. Sa layo ng tinakbo ng truck, siguradong nalaman na sa base ang pagkawala niya. Mag-isa na lang siyang kailangang tumuloy sa ilog. Hindi na lumingon si Ann. Piniga niya ang silinyador ng truck at pinilit na huwag isipin ang dalawang magkapatid na mas piniling bumalik sa kulungan. Ang mahalaga ngayon ay ang sarili niyang buhay. Habang papalapit siya sa border ng Tumen River, narinig niya ang unang tunog ng sirena mula sa malayo. Nag-umpisa na ang alarma sa kampo. Alam na nilang wala na ang truck, wala na ang mga baril at wala na ang isa sa mga guard nila. Pagdating sa gilid ng highway malapit sa pampang, biglang pinitik ni Ann ang manibela at ipinasok ang truck sa makapal na talahiban para itago ito. Mabilis siyang bumaba, bit-bit ang AK-47, pero sandali siyang napatigil. Kung tatawid siya bit-bit ang baril, mas madali siyang mapapansin at mas mabigat siyang lalangoy. Sa isang desperadong desisyon, binitawan niya ang armas sa putikan. Kinuha lang niya ang isang maliit na kutsilyo at ang natitirang lakas ng loob niya. Tumakbo siya patungo sa gilid ng Tumen River. Ang tubig ay itim na itim. Mukhang tahimik, pero alam niyang mabilis ang agos nito. Dahan-dahan siyang lumusong. Ang lamig ng tubig ay parang libu-libong karayom na tumusok sa balat niya. Muntik nang mapigilan ang hininga sa sobrang shock ng katawan niya. Habang nasa baywang na niya ang tubig, biglang may gumuhit na liwanag mula sa malayo. Isang searchlight mula sa North Korean Guard Tower. Yumuko siya agad, hinahayaan na ang ilong at mata lang niya ang nasa ibabaw ng tubig. Nagsimula siyang lumangoy ng dahan-dahan, pilit na hindi gumagawa ng ingay o tilamsik. Ramdam niya ang batak ng agos na pilit siyang tinatangay pabalik sa North Korea. Bawat segundong dumadaan, inaasahan niyang may lilipad na bala sa direksyon niya.
Pagod na ang mga braso niya, naninigas na ang mga binti niya sa ginaw, pero nang maramdaman ng mga daliri niya ang buhangin sa kabilang pampang, alam niyang nakatawid na siya. Gumapang siya sa putikan ng China, nanginginig at basang-basa, habang sa kabilang ibayo ay naririnig na niya ang sigawan ng mga humahabol sa kanya. Gumagapang si Ann sa putikan ng pampang, pilit na hinahabol ang hininga habang sumusuka ng tubig ilog. Hindi siya pwedeng tumayo ng diretsyo. Baka makita pa rin siya ng mga searchlight mula sa kabilang ibayo. Kahit nasa China na siya, alam niyang hindi pa siya ligtas. Walang boundary ang takot. Maya-maya lang, narinig niya ang mga sigaw mula sa North Korea. Hindi lang ito basta utos, kundi mga boses ng mga dating kasamahan niya na ngayon ay gigil na siyang mahanap at barilin. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga sasakyang paparating sa panig ng China. Hindi lang North Korean guards ang humahabol sa kanya. May mga Chinese soldiers na rin na rumeronda. Sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa, ituturing siyang illegal immigrant at ibabalik agad sa North Korea kapag nahuli. Mabilis na gumapang si Ann patungo sa isang masukal na maisan. Bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng katawan niya ay parang tunog ng pagsabog sa sobrang tahimik ng gabi. Narinig niya ang pagtahol ng mga aso sa malayo. Papalapit sila. Buong gabi si Ann na nagtago sa ilalim ng mga bunto ng damo, hindi gumagalaw kahit kinakagat na siya ng mga insekto at halos hindi na niya maramdaman ang mga paa niya sa tindi ng ginaw. Nakita niya ang mga anino ng mga guards na may hawak na flashlight. Ilang metro lang ang layo mula sa pinagtataguan niya. Alam niyang kung mahuhuli siya rito, hindi lang kulong ang aabutin niya. Isang pampublikong execution ang naghihintay sa kanya sa Camp 22 bilang babala sa iba pang guards. Nanatili siyang nakadapa, pigil ang hininga hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Wala siyang pera, wala siyang kakilala, at ang suot niyang basang uniforme ay isang malaking target sa likod niya. Kailangan niyang makahanap ng tulong bago siya maubusan ng lakas at tuluyang makorner ng joint manhunt na nag-aabang sa bawat kanto ng border. Sa tulong ng mga lihim na network at mga South Korean contacts na nakatunog sa kanyang pagtakas, naiselyo ang kanyang daan palabas ng China. Noong lumapag ang eroplano niya sa Seoul, hindi pa rin siya makapaniwala na wala na siyang naririnig na sirena o tahol ng aso. Pero ang kalayaang ito ay may kalakip na bagong uri ng takot. Isang hapon, inayos ang pagkikita nila ni Kang Chol-hwan, ang sikat na depektor na nakulong sa loob ng 10 taon. Habang papunta sa meeting, pinagpapawisan ang mga palad ni Ann. Sa isip niya, siya ang halimaw na nagbantay sa mga katulad ni Kang. Paano siya titingin ng diretsyo sa biktima ng sistemang pinagsilbihan niya? Noong magkaharap na sila, imbis na galit o higanti, isang mahigpit na pakikipagkamay ang sumalubong sa kanya. Doon naintindihan ni Ann na pareho silang biktima. Ang isa ay pisikal na kinulong at ang isa ay kinulong ang konsensya. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. Itinatag ni Ann ang NK Watch, isang organisasyon na ang layunin ay basagin ang pader ng kasinungalingan sa North Korea. Hindi na baril ang hawak niya ngayon, kundi mga dokumento at testimonya. Nakapag-submit na siya ng mahigit 700 na petitions sa United Nations. Bawat isa ay may pangalan ng mga taong pinahirapan at pinatay sa mga kampong dating tinuring niyang honorable na trabaho. Ngayon, abala si Ann sa pagpapadala ng mga USB drives pabalik sa border. Mga drives na naglalaman ng impormasyon tungkol sa tunay na mundo, Wikipedia pages, at balita na pilit na itinatago ng regime. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang pamilya niya at hindi na niya mabubuhay ang mga presong namatay sa harap niya. Pero bawat impormasyon na nakakapasok sa loob ay isang saksak sa puso ng sistemang sumira sa buhay niya. Si Anyong Chol ay hindi na ang proud na guard na may AK-47. Siya na ang boses na sumisigaw mula sa labas ng bakod. Tinitiyak na ang impyernong kinalakihan niya ay hindi mananatiling lihim habang buhay. Tapos na ang pagtakas niya sa pisikal na kampo. At ngayon, tinatapos na rin niya ang pagtakas sa mental na kulungan na itinanim sa kanya noong siya ay 18 taong gulang pa lamang.